Hi everyone, this is Liam the Prince. So welcome back again for our another episode. So I hope that you are okay at this moment. And if hindi man ikaw okay, laban lang. Okay lang yan. It's okay not to be okay. Sabi nga ba. But for today, we have another episode that we share our thoughts and opinions. And this time, from the existence of your life, have you feel proud of who you are from each flaws na meron tayo, or have we feel proud on our aesthetic beauty sa labas man yan o sa loob man, o tinatawag natin sa outside looks or sa inner man yan, from the trauma na naranasan natin or the brokenness that people cause you and make you feel not accepted of who you are. Parang nawawala na tayo ng pag-asa. Pero even ganun yung nangyayari sa atin, how we feel proud na meron tayong ganung bagay. Na meron tayong gantong ugali, meron tayong gantong mukha. And in real life, sa totoo lang, kahit minsan proud na proud tayo sa sarili natin na ganito ako. Proud na proud tayo sa sarili natin na may ganito akong characteristics. Pero mahirap kunin ang standards talaga ng mga tao. Mahirap kunin ang standards ng kahit sino man. And mostly we feel insecure on what we have right now, on what we have in ourselves. At alam niyo yun, sa pagkuha pa lang ng kaibigan, napakahirap, at lalo sa kasintahan, na minsan sasabihin na natin, bakit parang ang perfect ng mga tao? Kala mo ang perfect niya, kala mo sila din naman ganun. Kala mo perfect nila, na sobrang taas ang standard nila, maghanap lang ng kaibigan, kailangan may ganito, kailangan may ganito. Although, we have a freedom to choose what kind of friends na meron tayo. Pero sana, yung pagpili sana natin ay hindi masyadong OA, hindi masyadong above the level na nakaka-feel insecure na sa tao. Lalo na, of course, sa pagpili ng kasintahan na meron tayo. Same as that, may kalayan tayo pumili. Meron tayong standards na na gusto natin sa isang tao. Pero, wag naman yung sa point na ayaw natin sila because hindi kagandahan ng muka. Pero, dapat mag-focus tayo sa kung anong meron tayo. Kaya nga, sa mga bagay na yon, nawawala na yung self-acceptance natin, di ba? Na sobrang insecure tayo sa mga bagay na meron tayo, na hindi natin matanggap kung ano yung meron tayo sa ating sarili. Kung ano yung hindi natin tayo proud. Kung ano yung beauty na meron tayo that given by God. At nawawalan tayo ng what we call pride and confidence sa every flaws na meron tayo sa ating sarili. It's so sad na naranasan mo ngayon yan at this moment. At hindi lang naman kayo. Personally, yes, ako din. And lahat tayo may insecurities, pero sana yung insecurities natin, wag sana nating i-take deeper na to the point na hindi natin tanggap kung anong binigay sa atin ni Lord. Hindi natin tanggap kung anong meron sa ating sarili. And I want to share to you that there are 9 tips of having self-acceptance. Actually, these 9 tips is universal. Mostly, napapakinggan natin ito sa nagpapa-counsel tayo or kapag sa mga psychiatrist. And
these 9 tips can help you to establish your self-acceptance kung anong meron tayo. Although, insecurities, hindi natin mawala yan. Yung nararamdaman natin about insecurity, hindi natin mawala sa ating sarili kasi normal na tao tayo. Meron tayong damdamin at mararamdaman natin yan. Pero, these 9 tips can help you na malesen yung insecurities natin at mag-boost yung confidence and pride natin sa ating sarili. And number 1 is own your weird. So, alam naman natin meron tayong mga weird things or kakaiba sa ating sarili. And wag natin itong ikahiya sa mga tao. Bakit? It makes you unique. Minsan, awkward tayo or like quirky na feel natin, parang pangit naman sa mga tao. Pero hindi. Yes, pangit sa mga tao pero malay mo ikaw lang may ganyang bagay. At ang lakas kaya maka-unique nun na meron kang gantong weird things na hindi alam ng tao. And sometimes, alam niyo yun, those weird things na meron tayo can make us comfortable lalo sa mga tao. Lalo kapag meron tayong mga kaibigan. Parang you feel accepted. You feel validated na di lang pala ako may ganito. Or sabihin natin, yung weird things na meron pala ako is nakaka-comfortable sa tao. And wag sana natin itong ikahiya. I-open natin to sa iba. Wag i-open natin kung anong meron tayong kakaiba na meron talaga tayo sa ating sarili. At wag natin itong tanggalin. Wag natin itong baliwalain. Kasi, sabi ko nga, it makes you unique. Diba? Kaya, you own your weird. Own your weird. Kaya, next is forgive yourself and others. This is kind of hard thing na makuha or like magkaroon sa sarili natin agad-agad. Although pwede naman natin tong makuha or like pwede naman natin magkaroon dapat meron ito sa ating sarili na forgive yourself and others, but hindi agad-agad natin to makukuha because it's a process. This thing has a process na tinatawag nating healing process. Hindi madali magpatawad sa tao. Hindi madali magpatawad sa taong may nakasakit sa atin or hindi madaling patawarin ang ating sarili. Lalo, yung pagkakamali na nagawa natin sa ating sarili ay super sakit na to the point na nasira na yung puso natin. Durog na. At mahirap at matagal itong i-restore. Parang basag na. Ganon din sa ibang tao na nagkamali tayo sa ibang tao na hindi natin mapatawad or hindi natin sila mapatawad because of that. But you need to process it na. Although, sabi ko hindi ito madali pero once na nastimulan mo at hindi mo namamalayan, you are healing. Nahihil na mo na ang sarili mo sa mga bagay na sobrang sakit dala ng nakaraan mo. And this thing can feel accepted. You feel accepted on yourself na na parang, alam mo yun, sense of relief and calmness sa iyong sarili. At sabi ko, hindi naman mawala yung trauma and mga history or past natin. Pero alam mo yung feeling na patuloy na humihilo na yung sarili mo sa mga bagay na nakasakit or nasaktan mo sa sarili mo. Kaya forgive yourself and others. Next is accept compliments. This thing really helps you of having self-acceptance, lalo na compliments.
naka-compliment tayo na, uy, looking good ka today. Uy, you're beautiful just the way you are. Diba? Parang, alam mo yun, nakaka-boost siya ng confidence, nakaka-boost siya ng pride na parang, ay, tanggapin natin to. Although, other people na hindi tinatanggap ito kasi baka daw lumaki ang ulo natin. Pero, it's okay to accept it. Pero, you should accept it in a right way. Wag naman parang to the point na ina-accept mo ito na pinagyayabang mo na meron kang gantong bagay. Iba na ang tawag doon. It's sense of hype, masyado ng pride ka sa sarili. Kaya although naman pwede naman tayo maging pride, meron tayong pride, pero sana natin ino-normalize natin yung prideness natin sa sarili natin, yung confidence. Baka kasi too confident tayo na masyado nagiging mayabang na tayo. Wag naman pumunta sa point na yon. Kaya actually there's a level pa, pero di ko na sasabihin yung ano yung level na yon, pero that's a summarize na sana i-level natin kung ano yung meron tayong confidence, or paano tayo mag-accept ng compliments na in a right way. Kasi walang masama to accept compliments. Actually nga, sobrang sarap sa pakiramdam kapag meron kang compliments na natatanggap mo sa mga tao, sa mga ginawa mo. Kasi it feels na yung nagawa mo parang may importance pala yung nagawa mo. Parang importante pala ako. And tanggap ko sa sarili ko na yung ganung meron pala ang characteristic, or meron pala akong skills na meron ako, character or skills na meron ako na nakikita ng tao. Ayun. Kaya accept compliments. Next is choose kind friends. So, our friends has a significant impact on us, on how we feel ourselves. Syempre, saan pa ba tayo lalapit kapag may problema tayo? Sa mga kaibigan natin. But we should choose the right friend for us, kasi hindi ko naman sinasabi na di ko sinabi yung word na yon kasi para maghanap tayo ng parang mas taas natin standard natin sa paghanap ng kaibigan. Hindi. Kaya sinabi ko yun is pumili tayo ng kaibigan na magkakaroon ng good influence sa atin. And choose kind friends that can help you to have your self-acceptance, to boost your confidence. Kaya nga, friends have a significant impact sa ating buhay. That they are the one who will be our, what we call, pahinga, or our rest kapag may mga problema tayo. Kasi pag hindi natin kayang i-open up yung mga problema natin sa ating family, sa ating parents, saan tayo lumalapit? Sa mga kaibigan natin. So, don't lift someone else by tearing yourself down, and don't tear someone else down to lift yourself. Just lift. Kaya napakahalaga ng kaibigan sa atin, kasi lalo yung mga kind friends sa ating buhay na kayo sa bawat isa ay sabay aangat. Hindi dapat isa lang yung aangat, dalawa, pero dapat sabay kayo. Kaya nga, that's what our friends for, di ba? That's what our friends for. So, doon nakikita yung true friendship, kumbaga. Next is increase positive self-talk at decrease negative self-talk and actions. So yan, 'di ba? It's normal na kausapin natin ang ating sarili. At dapat kahit paano kinakausap natin ating sarili sa mga bagay na alam mo 'yun, titingnan natin sa sarili natin, pero wag naman natin gawin 'yan kapag mayroong mga taong nakakakita sa atin. Parang in private lang. Kumbaga parang titingin tayo sa salamin natin na titingnan natin sa sarili natin kung ano yung mga nagawa natin, and sana parang
more on in a positive way lang sana. Keep it more in a positive way. And sana decrease yung negative self-talk. Although, having a negative self-talk is completely normal. Kasi, minsan, masyado kasi baka magiging narcissistic tayo dun sa mood na yun, di ba? Parang, masyado na tayong positive, parang, tingnan mo na natin yung negative side, pero wag tayong magstay on the negative side. Kasi, it gives time sa sarili natin correcting yung negative self natin kasi kailangan din naman natin identify yung negative natin sa sarili para at least makorek natin kung ano yung meron negative attitude or negative things na kailangan baguhin sa ating buhay. Although on ourself dapat we should be aware of on our characters, lalo ngayon ng society ng outside world, masyado ng maarte ba? Or sige, wag natin baka tayo matata. Or masyadong sensitive na ang mga tao ngayon kasi kaya we should more be careful on what actions that we do or what actions we do sa mga tao sa public, lalo sa social media. Kaya napakalagang increase positive self-talk at decrease positive self-talk. And next is get real with comparison. Well, stop trying and stop comparing yourself to others. It's natural and is helpful when done in a healthy manner. Hindi naman maiwasan natin i-compare natin ang sarili natin sa tao. Pero itry natin na wag natin i-compare yung sarili natin. Get real with your comparison or i-compare natin sa sarili natin in a positive way, in a healthy manner na parang mas lalo ma-motivate tayo na nakita natin yung tao, yung ating kaibigan or nakita natin yung tao na may ganung characteristic and gusto mong magkaroon ka din ng ganung character and gusto mong ma-develop yung lalo yung character and make it more positive na wag sanang in a selfish way na yung ipapakita natin kasi hindi kung anong meron siya hindi tayo magkakaroon nun. Pwede naman natin i-adapt yung kung anong meron ng tao kasi syempre it's a normal thing sa ating sarili na i-compare natin sa ating sarili sa iba. Pero wag sana na yung to the point na in a negative way, in an unhealthy manner na pati yung weaknesses natin or pati yung strength and weaknesses natin i-compare natin sa tao. At nawawala na yung self-acceptance natin sa atin. Nadi-decrease na yung ating confidence, nadi-decrease na yung stand up natin sa tao kung paano tayo tumingin at ayaw na nating humarap sa tao kasi nga sobra na tayong ayaw na natin ang sarili. Parang tinatalikod mo na sarili ko because ayaw kong sarili ko. So kaya sana gamitin natin in a right way kung paano tayo magko-compare yung sarili natin sa ibang tao. Ganon. And second to the last na to. 8 tips for self-acceptance is make and keep commitments to yourself. So, commitments to ourselves, tanggalin natin yung bad habit natin of giving ourselves the leftovers. Yes, we give advices sa mga taong mahalaga para sa atin. Or we tend to give help sa ibang tao pero wag sana natin kalimutan yung ating sarili. Wag sana tira-tira na lang ang ibigay natin sa sarili natin. Wala namang masama na magbigay nga ng importance sa mga tao. Parang mas kumbaga, ibigay yung love language natin sa mga ibang tao kung pagiging care natin. Pero wag sana namang
sabi ko, tira-tira, yung leftover na lang matitira sa atin. At ipakita pa rin, keep commitments to yourself. Parang, huwag tayo maging selfish sa ating sarili. Kasi kailangan din naman kailangan din naman ng sarili natin na magkaroon ng importance or like care sa ating sarili. On our face, on our body, even in our character. Sana put natin, i-half natin, magbigay tayo ng percentage sa ibang tao, magbigay din naman natin percentage sa ating sarili. Pero sana, mas matimbang I'm not saying this na mas matimbang sana yung ating sarili kaysa sa iba, na masyado kang bigay ng importante sa sarili mo. Pero I'm saying this na once kasi na naubos tayo sa ibang tao, lalo sa minamahal natin sa buhay natin or love of our life, ay para once na tayo ay kailangan natin ulit i-revive natin yung ating sarili from yung ating parang broke na tayo or like down natin sa sarili, para agad tayo makaahon agad-agad. Yun yung gusto kong sabihin. Pero nasa iyo naman yan kung paano magbibigay ng percentage sa iyong sarili. Pero sana wag tira-tira na lang. Sana naman bigyan naman natin ng importance sa ating sarili. At yung commitment, make and keep commitment sa ating sarili. Self-care. Practice natin yung self-care, not selfish practice. It's on your own kung paano mo bibigyan ng percentage ng sarili. Pero sana naman wag nang tira-tira. And the last one is accept what you cannot change. Tanggapin natin kung ano ba ang meron, ang wala na talaga tayo. Kailangan natin tanggapin na hindi natin to kaya. Although, we are trying na magkaroon tayo ng ganong character kasi meron ng iba. Pero if pagod na talaga ang sarili mo na hindi mo na kayang i-establish yung ganong attitude or yung ganong characteristics or ganong face, ay wag na nating pilitin at napapagod na ang ating sarili. Na parang pinapakita natin ayaw natin ng ating sarili, ayaw natin i-accept kung anong meron tayo. Sana naman na maging proud tayo sa kung ano mang meron tayo. And process through it someone you trust and decide how you will achieve the acceptance. At sana na i-process natin kung ano yung mga bagay na meron tayo. Kung hindi naman na natin kaya, it's okay. Kung hindi mo kaya na baguhin or i-adopt yung ganong merong sila na gusto mo sa iyong sarili, it's okay, walang problema. Tanggap kita, tanggap ka ng maraming tao. Ayaw kong sabihin na wag mong isipin ang ibang tao kasi mapapakinggan mo pa. Pero sana wag sanang hayaan mo sila na ganun ang sabihin sa'yo. Ganun yung mali man ito or mali itong mga bagay na mali sasabihin sa'yo. Huwag sana nating idamdam sa ating sarili. Although, pakinggan na lang natin kung ano meron yon, pasok dito, labas dito. Pero, sana na doon pa rin yung mapagpakumbabang yung down-to-earth attitude na meron tayo. And, those 9 tips is on your own kung paano mo i-apply. Pero sana, these 9 tips can help you to give importance sa iyong sarili, to accept kung anong meron ka, to have self-acceptance on what God give to you. And as I end this episode, I just want to say that
be proud and accept yourself because that's God creation on you. Yes, lahat tayo ay may mga imperfection. Hindi mawala imperfection. Because there is no such thing perfect in this world. Walang perfect sa mundo. Kahit yung pinakamatataas na tao pa sa buong mundo, meron niyang imperfection. Hindi lang nila pinapakita, pero meron niyang mga insecurities, meron niyang imperfection sa mukha man yan or sa attitude. Meron yan. Hindi ka nag-iisa na may imperfection. Pati ako may imperfection din. May insecurity din ako. Insecure din ako sa mga bagay na pero hindi ko sinasabi. And sana nandun pa rin yung ating confident. And yun nga, imperfection sa labas naman yan o sa loob natin. Pero in God's image, you are perfect just the way you are. And ako mismo ang nagsasabi din sa'yo na you are perfect just the way you are. Kung anong meron ka, maitim ka man, morena ka man, kung anong mang lahi mo, kung anong mang meron ka, kung ikaw ay slim, kung ano mang weight na meron ka, you are beautiful enough just the way you are. Because God created you. Hindi nagkamali si Lord na gawin ka. And be confident on your face, on your beauty, on your beauty na binigay ni Lord para sa iyo. And that's it for our episode for today. I hope that this things na nasabi ko is makatulong sa inyo to accept who you are sa iyong sarili. And that's it. So follow us on Twitter at Liham ni Prince 11 and of course to our Spotify and other digital podcast platforms. So go follow us and go check our episode there. So thank you very much for listening for today and I hope nga na motivate kayo on this episode. Thank you very much and have a good night and good day sa inyo.